Sino sa inyo naniniwala mahal kayo ng Panginoon? Pero katulad ng relationship, naniniwala ba kayo ang love natin nagmamature? Alam nyo, lagi ko ito sinasabi pag nagkakasal ako. Pagka meron akong kinakasal at 3 buwan pa lang silang kasal at nakita mong sweet sila, walang nagtataka. Walang nagtataka. Ba't ang sweet nyo? Walang nagtataka. Kasi dahil bago pa sila, expected mong sweet sila. Correct? Pero pag 35 years ng kasal, tapos sweet pa din, yun, magtataka ka talaga. Anong sikreto nyo? Kasi di ba minsan, sinasabi nga natin, may mga mag-asawa, minsan kami ni Jenny, sasabihin namin, ganyan din tayo dati, no? Magtitigal lang ng konti. Oh. Di ba alam na lahat ng mga may asawa yun eh. Di ba alam na lahat ng mga magjowa yan na 5 years na kayo. Alam nyo yun, di ba? Iba yung, kasi dati, ang interpretation mo pag mahal ka yung kiniliti ka, parang feel na feel mong mahal na mahal kapag kinikiliti ka. Feel na feel mong mahal na mahal ka kapag tinext ka ng, kumain na you. Di ba? Parang feeling, uy, ang sarap naman nun. Kasi feeling mo, nung nagsisimula kayo, parang yung chemistry, grabe. Parang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal, compatible na compatible kayo. Alam niyo yung, makita mo pa lang yung picture niya, tumataas na balahibo mo eh. Kala mo, Halloween, grabe, nakakatakot. Kasi iba talaga. Alam mo, pansinin mo yung mga bago talaga. Ay grabe, naalala ko kami ni Jenny, panahon ng Sun Cellular kami. Hindi nyo na nabuti yung Sun Cellular? Nung mahina pa signal ng Sun Cellular, nakaganon ako sa bintana, makahanap lang ng signal. Willing mga awet para sa iyong minamahal. Pero, porke ba't hindi na ako nakaganon ngayon, hindi ko na mahal si Jenny? No. Mahal mo pa rin, nag-mature lang yung pag-ibig. Kasi, sa totoong realidad ng pag-ibig, importante na yung communication. Ang mas importante, faithfulness. Ang mas importante, dedication. Sacrifice. Amen? So, hindi porket, hindi mo na makita. Dati, pinagbubuksan pa ako ng pinto nito Ngayon, sinasara na yung pinto sa harapan ko Mahal ka pa rin siguro niyan. Ewan ko lang, not sure. Tanong mo kay Lord para sure. Amen? Hindi nawala yung pag-ibig. Madalas lang nag-mature yung pag-ibig. Kasi kung lagi ka lang mag-aantay ng paru-paro dito sa yung tiyan, may butterfly in my stomach. Kung lagi ka mag-aantay ng butterfly in your stomach para lang masabi mo na mahal ka talaga ng tao, baka makalimutan mo at mamiss mong pasalamatan yung blessing na faithful pa rin siya sa'yo. Hindi ka niya niloko, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Oh, sabi mo sa katabi mo, love you. Hindi. Bakit? Nagbago ng forma, pero ang Diyos nanatiling tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit hindi porket nagbago ng pamamaraan, nagbago na rin ang ating Panginoon? Naniniwala ba kayo that if God did it before, He can still do it again? Yes. But most of the time, He doesn't do it the same way. He will do it again. But most of the time, not the same way. Do you remember a story nung mga bulag na pinagaling na Jesus sa Gospels? In fact, I can cite to you 3 blind men na pinagaling ng ating Panginoon nung siya po ay tao pa dito sa earth. You still remember sa Luke chapter 16, kung saan merong isang bulag na lalaki na nung narinig niya na si Jesus ay dumadaan, sumigaw siya, sabi niya, Jesus! Son of David, have mercy on me. Pero pinahinto siya ng mga disciple. As sinabi sa kanya, huminto ka, shut your mouth. But he shouted even more, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nung narinig siya ng ating Panginoong Jesus, Jesus stopped sa kanyang paglalakad. Huminto ang ating Panginoon. Just think about it. The God who spoke the universe into existence, He stopped for a blind beggar. And if God can stop for a blind beggar, He can surely stop for you. Ang sabi ni Lord, what do you want for me to do to you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Look at verse 42. Jesus said, verse 42, anak, Luke 16. Sabi ng verse 42, Jesus said, receive your sight. Receive your sight for your faith. Receive. Ano daw sinabi ni Jesus Christ? Pakisabi po, pakilakas, highlight that part. Receive. So nagsalita si Lord. At sinabi ng Lord, tanggapin mo. For your faith has healed you. What happened next? Verse 43. Immediately. Pagkasabi ng Lord, receive your sight. Immediately, he was healed. Sino sa inyo gusto yung ganyang klase ng blessing? Yung pag sinabi ng Lord, nanalangin ka, nandyan kagad ang sagot ng Panginoon. Kasi ang Diyos natin is a God of immediately. Our God is a God of suddenly. That suddenly, you got pregnant. Immediately, you have that promotion. Come on now.
Amen? Sino sa inyo naniniwala? Hindi man nagawa ng ilang taon, your God is able to accelerate things and immediately you have it. That when you rely on the word of God, when He said, receive your sight, immediately, everybody say immediately, he was healed. Pero may kilala rin ako na isang bulag sa John chapter 9 naman, hindi immediately nangyari sa kanya. Kasi itong bulag na ito, lumapit din kay Jesus Christ, humihingi din ng kagalingan, but for some strange, slightly yucky reason, ang sabi ng Biblia, sa John chapter 9 verse 6, nung humihingi ng kagalingan yung contestant number 2, pangalawa na ito ang sabi ng Bible, after saying this, highlight this part, Jesus spit on the ground, made some mud, everybody say, ew, with the saliva, saliva ng creator of the universe, okay na rin, and put it on man's eye. Teka lang, yung isang bulag, walang putik, walang dura. Pwede bang gawin uli ni Jesus yun? Receive your sight. Pwede naman Ba't may putik pa? Bakit kailangan pang putikan? Ba't kailangan pang magkaroon ng saliva? Kasi yung una, it is a miracle of declaration. Dineclare lang, gumaling na kagad. Pero dito sa pangalawa, may proseso ang miracle. May mga miracle na biglaan. Pero may mga miracle na may proseso. Okay. Humingi ka ng trabaho, humingi ka sa Lord, gusto ko ng extra income, binigyan ka ng trabaho. Pero pag di mo pinasukan yung trabaho, walang extra income. So you have to work hard. Okay. Sino sa inyo naniniwala, God is able to provide? I've seen that happen in my life. Amen? Na minsan hindi ko pinagtrabahuan, ibinigay ng Diyos sa akin. Immediately I receive it. Pero may mga pagkakataon din naman na yung blessing kailangan mong iproseso. So, magkaiba ng paraan, pero parehong Diyos ang gumalaw. Nagbago ba ang Diyos? Hindi, nagbago lang siya ng technique. Kung ikaw ay addict sa method, addict sa nakasanayan, addict sa mana, nung si Lord gumagawa ng putik, sabi mo, Lord, wait, Lord. Nararamdaman ko may putik ka sa kamay mo. Kasi hindi siya makakita I just realized. Nabalitaan ko yung isang milagro mo sa kapwa ko bulag. Nagsalita ka lang dun. Walang involved na dura, Lord. But ito may dura ngayon. Pwede niya ba sabihin yon? Yes. Pwede niya sabihin kasi ginawa na ng Lord before. If God did it before, He can do it again. But not the same way always. And then may kilala ko, isa pang bulag. Iba na naman to. Pero may kasama rin putik. Ito naman makikita natin sa Mark chapter 8. Ito po yung bulag dun sa Bethsaida na lumapit din sa ating Panginoong Yesus. Pero ang sabi ng Lord sa verse 23, He took the blind man by the hand and led him outside the village. Everybody read now. Highlight this part. When he had spit on man's eyes. If you're listening, yung pangalawa, dumura din si Jesus. Pero hindi sa mata. Saan? Sa ground. Gumawa ng putik, nilagay sa mata. Nung itong contestant number 3 na, nararamdaman niya ng merong paparating. Lord, ano yan? Naalala ko dun sa nakaraan dun po yun sa baba Hindi po sa taas. May involved na saliva, gross, pero teka lang, it was directly sa kanyang mata. Tignan nyo sumunod. And put his hands on him. Wala yan dun sa kanakaraan. And Jesus asked, do you see anything? Wala. And look at what happened. Verse 24. He looked up and he said, everybody read now, I see people and they look like trees walking around. So nakakita siya, pero malabo. So ano ginawa ni Lord? Verse 25. Highlight this part. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes, then his eyes were open, and his sight was restored, and he saw everything clearly. Doon sa pangalawang contestant, nung nilagay yung putik, gumaling agad. Dito sa pangatlo, nung nilagay yung dura, may nakikita ka na, labo, Lord. Pero nakakakita po ako ng mga tao parang puno. Tinakpan uli ni Lord, nakakakita ka na, yes Lord, nakakakita na ako. So papansin nyo, yung isa instant, yung isa may proseso, yung isa progressive.
Iba-iba yung method, pero pare-parehong Diyos. Paano kung in love ka sa method? In love ka sa sabi mo, Lord, nakita ko yung ginawa mo sa co-office mate ko. Gusto ko, gawin mo rin yun sa akin. Mamimiss mo ang Diyos kapag nakatali ka sa miracle na ginawa ng Diyos sa ibang tao. Kasi may unique na blessing, may unique na pamamaraan, may unique na method ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God is able to heal instantly, but God is also able to heal progressively. Hindi lahat ng miracle biglaan. Hindi lahat ng miracle pare-pareho. Because kung si Jesus, pinapagaling niya ang lahat ng tao sa pare-parehong pamamaraan, baka ang sinasamba na natin yung pamamaraan at hindi na yung Diyos na nagpapagaling. Tingnan niyo po tayo mga Pilipino, dahil nakita nila si Katasyo nagpagaling, lahat nagpuntahan kay Katasyo. Nakita nila yung puno, may itsura, parang si Jesus yun. Lahat nagpilahan doon. Yung isang tao nakakita ng hollow blocks, parang si Jesus to Lahat nagpilahan na doon, nilagyan na ng kandila. Kumain ng cheese bread, si Jesus to Nangungusap ka nga, Panginoon. Kung masyado tayong in love sa pamamaraan, mamimiss natin na ang Diyos natin, He moves in a mysterious ways. Nakakaiba ang pamamaraan ng Lord ng pagpo-provide. Kaya wag mong kainggitan kung paanong pinagpala ang iba. Kasi merong pamamaraan ng Diyos sa iyo. Maaring sila through mana, ikaw through fruit, iba ang forma, pero parehong Diyos. Ang Diyos natin hindi nakabound sa isang template. Na hindi porket ganito ang filter, ganito ang blessing, ganito ang miracle, ganito na lahat sa lahat ng tao. No. God is not bound by one formula. Kasi kapag ang Diyos bound ng isang formula, yung pananampalataya natin, mechanical na lang. Paano ginawa sa iba, baka ganun din ang gawin sa akin. Ang Diyos po natin hindi ATM, na kapag pinindot mo ang tamang combination, may lalabas na pera. Minsan ang provision hindi darating bigla. Minsan may provision na 10 years darating. Minsan may provision na kailangan mong paghirapan at pagsikapan. But either way, gumaling ka man sa pamamagitan ng prayer o gumaling ka man sa pamamagitan ng doktor, parehong Diyos ang nagpapagaling. Kasi ang doktor, they can cure. But your God is only the one who can heal you, who will provide for you, and will protect you. Minsan babaguhin ng Lord ang method, pero ang mission pareho pa rin. The mission of this church, ever since day one, hindi pa ako nandito noon, I believe is the same mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin, to go, to bear fruit, and to have our fruits remain. So I don't know who is this for. Kung huminto man ng mana, nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, nawala ang relationship, huminto ang isang bagay na inasahan mo for many years, sabi mo sa katabi mo, don't panic. Don't worry. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka sa Bisaya. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi baka mamaya, masyado kang nag-e-expect sa ibabaw ng mana, wala pa rin Kasi for 40 years, doon galing lahat For 40 years, doon galing So, akala mo ngayon, doon pa rin galing. Kasi si Lord nasa taas Pero what if yung blessing na dating binibigay sa taas, sabi ng Lord, mali ang tingin mo. Check the ground. Because you might be standing on a harvest. Ang mana galing doon. Ang prutas galing dito. Pero parehong Diyos ang nag-provide. So I want to encourage our global family. Check the ground. Baka mamaya inaasahan mo, tingin ka ng tingin, linga ka ng linga sa iba't ibang pituan. Iba't ibang bansa. Ma-approve lang yung visa mo. Ginawa mo lahat, nangutang ka kahit kani-kanino. Ma-approve lang yung visa na yan, makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi inaasahan mo, dito galing sa ibang bansa ang promotion. Dito galing sa ibang bansa ang financial breakthrough. Pero sabi ng Lord, kakatingin mo dyan, mapapahama ka. Tapos na si Lord dyan. Check your ground. Baka sa trabaho mo, doon ka pagpapalain ni Lord. Baka dyan sa business mo ngayon, yan ang gagamitin ng Lord. Baka yung relationships in your life ang gagamitin ng Lord to bring you closer to Him. Kung lagi ka naghahanap ng iba, wala bang iba, makakalimutan nating ipagpasalamat yung mga bagay na nandun na pala, tinutungtungan na natin. And I'm saying this to you, not just prophetically, realistically, because I am literally standing on a harvest. Harvest na hindi lang ako ang nanalangin. Harvest na hindi lang ako ang nag-sacrifice. Harvest na hindi lang ako ang nag-alay na buhay. Napakarami pong tao ang nag-alay ng buhay, ng dugo, ng iyak, ng tulog, para po mangyari ang nangyari po sa atin ngayon. But thanks be to God, parehong Diyos na nandoon. Hindi man nila yun nakita ngayon. Pero gusto kong ipaalala sa inyo that all of us are harvest that the previous Christians, leaders, and volunteers have been praying for.
Don't think for a moment it was our skills, it was our ability. No, my friend, it is the Lord in the first place, because the same God that fed them, the same God that protected them, the same God that sustained them is the same God that is sustaining us today, healing us today, protecting us today, providing for each and every one of us. Check your ground. Baka mamaya nakatayo ka na pala doon sa prayer request mo dati, hindi mo na naipagpasalamat. You are already standing on that harvest. Houses that you did not build, wells that you did not dig, vineyards that you did not plant. Dinat na nila, finish work na. Pagdating nila sa promised land, i-harvest na lang nila. Hallelujah. Wow. Kasi ang Lord natin is a God of the finished work. Katulad ng mga nag-expect na mga anak in the next few months, wala pa yung anak ninyo, nauna pa yung kuna, crib, kesa sa bata. Nauna pa yung damit, kesa sa bata. Bakit? Ayaw mo naman, nung anak ka na, tsaka ka palang bibili ng kuna. Nanganak ka na, tsaka ka palang bibili ng damit. So yung bata, literal, paglabas niya sa mundo, nakahanda na lahat. Hindi na siya bibili ng gatas sa 7-Eleven. Hindi na siya magpupunta sa supermarket ng Pure Gold para bumili ng kanyang mga pangangailangan. Bakit? Always panalo eh. Bakit mga kapatid? Literal siyang darating sa isang finished work. I believe this is a great analogy, a great picture of what God has prepared for you. Wala ka pang mata, nakita na ng Diyos ang iyong sitwasyon. Wala ka pang kakayanan, nakita na ng Lord kung gaano tayo karumi, kalayo. Hindi natin kayang abutin ng Diyos, pero Diyos mismo ang umabot sa atin. Ang mga Israelites doon sa wilderness, pray sila ng pray, Lord, sustain us, Lord, sustain us, Lord, sustain us. Pero now that we are on a new season, now that we are on a new chapter, now that we have transitioned into a new year, our prayer might have changed. Dati, Lord, sustain me. Lord, heal me. Lord, provide for me. Now that God healed you, now that God promoted you, now that God blessed you, Lord, give me wisdom to handle the resource that you have entrusted to me. I believe that this is not just a year of harvest. This is also a year of wisdom. Kasi ang sabi nga ng Proverbs, wisdom is the principal thing. You need it, we need it. So that when we face this 2026, a year of stability, stability will only happen if we are able to hold on to Him who kept us alive. Kung nakakapit ka sa mana for so many years, sabi ng Lord, wag niyong kapitan yung mana na yan. Yes, binuhay kayo niyan sa 40 years, pero hindi kayo magiging bansa kung yan lagi ang kinakain ninyo. You need to learn how to build, you need to learn how to farm, you need to learn how to plant. Because marami sa kanila walang background sa agriculture. This was new to them. But this new thing is the thing that God promised to Abraham 500 years ago. And they were literally standing on a harvest and they don't know it yet. That's why I want to encourage the church. Open your eyes. God is doing a new thing. Don't just look up, look down. Check your ground. The harvest is literally under our feet. We just have to treasure it. Give me an eyes, Lord, para makita ko yung mga blessing na nilagay mo na. Buksan mo ang mata ko na makita ko lahat ng sagot sa mga panalangin ko 7 years ago. Because ang pinangako ng Lord sa Israel, promised land, hindi promised bread. Ang pangako, hindi yung tinapay. Ang tunay na pangako, yung lupa. Yung tinapay, ginamit ng Lord para dalhin sila doon sa lupa. Pero ang tunay na promise, hindi yung tinapay. Ang tunay na promise, yung lupa. Bakit? Yung tinapay na yan, aamagin. Yung tinapay na yan, napapanis. Makakasurvive ka for a day or two, but it cannot sustain you. Pero ang prutas, itanim mo, tutubo, magbubunga ng marami pang buto na pwede mong itanim. Yung tinapay aamagin, yung prutas pwedeng maging gubat, pwedeng maging garden. Sabi ng Lord, huwag ka mag-focus sa temporary. It can be lost. It can be stolen from you. But when you focus on eternal things, nandun ang pangako ng Panginoon. And I remember Jesus Christ in John chapter 6, they have a problem. They had the problem. Nasa wilderness sila, nagtuturo si Jesus Christ mula umaga hanggang hapon. Nagutom ang tao. When they started to get hungry, ang sabi ng mga disciples, pauwiin na po natin sila, Lord. Wala tayong ipapakain dyan sa 15,000 na tao na yan. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Huwag nyo silang pauwiin. Pakainin nyo sila, ha? Lord, paano namin sila papakainin? Nakakita sila ng bata.
na merong baon na 5 tinapay at 2 ligo sardines. Kinuha nila, in essence, nilagay sa kamay ni Jesus, tinaas, ipinagpasalamat, minultiply ng ating Panginoon. And they were able to feed 15,000 people. But you know what the real miracle is? Not just that. What happened after that? Because what happened after that is that dahil gumawa si Jesus ng malaking milagro, gusto nilang gawing hari si Jesus right there and then. But Jesus withdrew himself. It's not yet time. Winidrew ni Jesus sa kanyang sarili. Sumakay sila ng bangka kasama ang mga disciples, kasama yung 12 basket na sobra doon sa miracle. Pagdating nila doon sa Sea of Galilee, naka-encounter sila ng bagyo. To cut the long story short, nakatawid sila sa bagong island. Bagong season. Bagong taon. Bagong building. And guess what happened? Yung mga gustong gawin si Jesus na hari doon sa kabilang isla, naglakad at tumakbo. Naunahan pa si Jesus. Nandun na. Nag-aabang sa kabilang isla. Pero they are not waiting for Jesus. They are waiting for His miracle. Kasi ang sabi ng Biblia, Lord, gumawa ka pa po uli ng milagro. They were not looking for a relationship. They were looking for a miracle. And Jesus said, hold on a second. Hold on a second. You don't get it. I am that bread. I am the bread of life. What Jesus was trying to say, yung tinapay na yon na kinain nyo, lalabas yan mamaya sa likod nyo. Pero ito, na bread of life, ito ang pang-eternal. So kung nakafocus ka, miracle, 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 makakalimutan mo si Jesus na bread of life. Makakalimutan mo na ang Diyos ang nag-provide ng iyong pangangailangan. Church, I want you to wake up and realize this is never about the building, never about the blessing, never about the brand new year. It's all about His presence. It's all about your God. It's all about the Lord. So hindi, salamat 2026, salamat bagong trabaho, salamat sa boss kong mabait, salamat sa maraming pera ko, salamat talaga dyan, sana all. Pero ang pinakamagandang ipagpasalamat, salamat meron akong Diyos na nagpo-provide, salamat meron akong Diyos na nagpapagaling, salamat merong Diyos na nag-iingat sa akin, salamat Panginoon.